Hi guys! Welcome back. Medyo matagal-tagal din. Mag-iisang buwan na ata akong di nakakapag-upload ng shoe review. Sabi nga nila, minsan kailangan din natin ng pahinga para mas fresh ulit yung pagbalik. At ngayon, meron tayong bagong pares na itetest at i-review. Excited akong i-share sa inyo ang experience ko dito from specs hanggang sa actual na takbo. So tara, pag-usapan natin ito. Disclosure, itong sapatos ay pinadala sa akin ng official seller ng 361 Degrees na nakabase sa Shopee para sa promotional purposes. Pero hindi ako binabayaran para gamitin o gawan ito ng review at lahat na maging opinion ko dito ay based sa honest at real world experience ko. Pag-usapan natin ng specs itong sapatos. Itong upper layer ay double layer jacquard material. Kapag tinitinan ko ito, marami siyang malilit na butas para sa pagiging breathable. Tapos dito sa malilit na butas na to, meron nakaharang na manipis na tela para hindi naman basta-basta papasok ang malilit na bato o buhangin. Kapag pinapakaramdaman ko ito, soft yung nararamdaman ko dito. Hindi naman sobrang kapal ito, hindi naman sobrang nipis, sakto lang. Yung toe cap naman ito, hindi naman sobrang lambot at hindi naman sobrang tigas. Sakto lang din. May enough protection para sa ating toes. Meron itong 7 lacing holes, tapos yung pang-7 lacing holes ay malapit sa ankle area. So mahigpitan mo to ng maayos. Yung sintas naman ito, sakto lang ang haba. Yung tang naman ito dito sa upper part, medyo makapal ng material, parang padded. Nakakatulong ito para maging comfortable yung pakaramdam ng upper part ng paa natin. Sakto lang din yung haba. Sakto lang din yung lapad. Nga pala guys, nandito yung previous version, yung Flame 4 Mix. Yung kanyang tang ay hindi ganun kakapal. Nga pala guys, yung tang nito ay hindi gasseted. Pero meron siyang isang lace keepers para hindi basta-basta gagalaw ito o lilihis kapag tumatakbo tayo. Meron pa ring strap dito sa loob ng sapatos na connected dito sa tang. Isa ito sa gustong-gusto kong spec sa isang sapatos kasi natutulungan itong mailak ng maayos yung paa natin dito sa loob ng sapatos para hindi basta-basta gagalaw kapag tumatakbo tayo. Dito sa color lining na, meron pa rin ako nararamdaman na padding pero hindi sobrang kapal, hindi naman sobrang nipis. Malambot yung nararamdaman ko dito. Nakakatulong pa rin ito para mailak ng maayos yung ating heel dito at hindi basta-basta magkaroon ng irritation ng ating Achilles. Meron itong matigas na heel cap na work as stabilizer. Pinipigilan niya yung unwanted lateral movement ng heel para maiwasan ang side-to-side wobble na pwedeng mag-lead sa ankle rolling. At the same time, nagbibigay siya ng mas secure na heel lockdown, so less chance ang heel slippage during dynamic motion. At dahil sa matigas ng structure, nakakatulong din siya sa pronation control. Basically, hindi basta nagkukulapse, papasok or palabas yung heel area, kaya nababawasan ang risk ng overpronation. Nga pala guys, itong 361 Degrees Flame 4.5 Mix, base size nila, yung upper nito ay suitable for running in autumn at winter. So papakaramdaman ko ng gusto kung iinit ba yung paa ko dito sa loob ng sapatos habang tumatakbo. Pagdating naman guys sa midsole nito, parehas pa rin ng previous version. Parehas ng design, parehas ng structure. Parehas din ng material na CQT Aliphatic ETPU foam material na merong lightweight at high elastic. Ang kapal naman ng midsole nito, kaparehas pa rin ng previous version na merong 32mm dito sa rear foot, tapos dito sa forefoot ay wala silang nilagay sa ads nila kung gaano kakapal ito. Pero meron akong details ng previous version na binigay nila na ang kapal ng forefoot ay 25mm. So i-assume ko na ang kapal din ng forefoot nito ay 25mm. At meron itong 7mm drop. Pero kapag titingnan nyo yung midsole nito, parang makapal ang midsole. Subukan kong sukatan yung forefoot, yung pinakang taas, tapos yung pinakang ilalim. Kukuhaan ko din ng sukat yung pinakang taas ng heel at yung pinakailalim. Disclaimer, yung makukuha kong sukat dito ay hindi official lab measurement. Possible na magkaiba ito, depende sa shoe size at iba pang factors. Ginawa ko ito para makapagbigay ng honest review. So nakakuha ko ng estimated na sukat dito sa forefoot ng 32.8mm. Dito sa heel, nakakuha ko dito ng estimated na sukat ng 48.6mm. So ibig sabihin niyan, nakalubog pa ng konti yung paa natin dito sa loob ng sapatos. Ito naman guys yung insole niya, hindi sobrang kapal, hindi naman sobrang nipis, malambot. Yung pagiging malambot nito, mabilis bumalik. Merong support sa arch, pa-curve dito sa heel. Kuha natin ng estimated na sukat. Nakakuha ko dito ng 3.9mm. Pagdating naman guys sa carbon plate ito, kapares pa rin ng previous version ang design na merong properties na 50% carbon fiber flexible plate
designed with special shape for both proportion at adaptability. Ang design naman ng carbon plate dito sa may bandang forepot ay zero threshold structure para makontrol ang transition zone sa forepot at ma-maintain ang natural flexibility. Yung design naman ng carbon plate dito sa gitna, yung tinatawag na mid-waist structure, ay reinforced midsection para makapagbigay ng added support at structural stability sa midfoot area. At yung design naman ng carbon plate dito sa heel, yung tinatawag na slight convex dome, ay para ma-disper ang pressure at evenly spread out ang load during contact. Ang material naman ng rubber outsole ay flat RPU. Base sa ads nila, meron itong properties na enhanced wear resistance. Kapag tinitinan ko ito, halos kapares lang ng kapal at design ng previous version. Tingnan nyo guys, oh. Pag ganitong angle. So balikan nyo yung part ng video na to kasi ipapakita ko rin naman yung rubber outsole nito pagkatapos ng itakbo kung mabilis pang mapudpud dito. 223 grams sa size 7. Tara, subukan na natin ito sa pagtakbo. So bago natin pag-usapan kung ano naging experience ko sa sapatos na ito, baka pwede naman yung i-like yung video ko. Pasubscribe naman ako. Malaking tulong ito sa pag-upload ko ng video dito sa YouTube. Maraming salamat po. Sa unang hakbang ko gamit itong sapatos, nagpe-pace ako around 6 minutes per kilometer. Firm ang feel ng midsole. Hindi naman masakit sa paa, pero ramdam ko yung stiffness. Pagdating ko naman ng mga 2-3 kilometers at medyo mabilis ako, to around 5 minutes pace, nagsimula nang maging softer ang underfoot feel. Ibig sabihin, kailangan mong i-press ng mas malakas yung midsole para lumabas yung cushioning at maging comfortable yung ride. In short, mas nagre-response siya kapag mas mabilis yung pace mo. At dahil bago pa, kailangan mo din ng konting break in time para mas maging comfortable overall. Pagdating naman sa responsiveness ng midsole, sobrang impressive. Ang sarap ng itakbo, lalo na sa mabilis na pace. Ramdam ko yung energy return at ang bilis ng reaction ng foam sa bawat stride. Base sa ads, nakalagay na preferred pace range niya ay 5 minutes to 6 minutes per kilometer, pero sa experience ko, kaya pa niya ng mas mabilis. Sinubukan kong bumaba sa 3 minutes per kilometer pace. At responsive pa rin ang midsole, walang bitaw, solid pa rin ang energy feedback at ang ganyang itakbo. Kaya masasabi ko na pwede siyang gamitin for race day. Hindi lang siya responsive, ang stable din ng sapatos na ito. Kung mapapansin nyo, hindi basta-basta nagkukulapse yung inner side ng midsole kahit tumatakbo ako na mabilis. Ang nagpapa-stable dito ay yung wide base ng outsole na sumasalo sa bawat galaw. Bukod pa doon, medyo nakalubog din yung paa sa loob dahil sa cradled midsole geometry. Dahil mas mataas yung outer foam walls kaysa actual stock height, mas stable, mas secure ang fit at guided ng ride. So kung meron kang stability concern, pwede mo ito gamitin. Yung route na tinakbuhan ko, merong uphill, downhill at merong part na medyo basang kalsada. Makapit yung rubber outsole. Hindi ako
makaramdam ng pagkawala ng balance. Dahil sa good traction, nakakatulong din ito para mas stable yung ride. Tungkol naman sa rocker geometry nito, hindi siya sobrang aggressive na tipo na para bang pinapabilis ka kagad. Sakto lang yung curve niya. Enough para smooth yung transition, pero natural pa rin yung takbo. Sa 18 km sa takbo ko dito, hindi ko nararamdaman na nawawala yung response ng midsole. Kaya sa tingin ko, pwede ito magamit ng half marathon pataas. At kung ikaw ay mag-aana katulad ko, pwede ito magamit sa marathon distance. Nga pala guys, pagdating sa foot strike pattern, dahil sa meron itong 7mm drop, pwede ito sa foot striker, mid foot striker, at side striker. Pero kung ikaw ay heavy heel striker, baka hindi ito yung pinaka-optimal para sa'yo. Tungkol naman sa upper, kahit double layer ito at design for autumn at winter, hindi ako nakaramdam na umiinit yung pako dito sa loob ng sapatos habang tumatakbo. Breathable pa rin siya. Maganda rin ang lockdown ng upper, secure and fit, at hindi ako nagkaroon ng irritation sa Achilles area. Yung tang naman ito, kahit hindi gaseted, stable pa rin, hindi nawala sa pesto buong takbo ko. Pag-usapan naman natin guys ang naging fitting nito sa pako. Dito sa toe box, medyo maluwag yung nararamdaman ko dito. Dito naman sa gitna, hindi masikip at hindi rin maluwag. Sakto lang. Meron ako nararamdaman dito na support sa arch ko. Dito sa heel, sakto lang din yung nararamdaman ko dito. Hindi maluwag at hindi rin masikip. So sa tingin ko, itong sapatos na ito ay pwede sa malapad na paa, sa medyo malapad na paa, at sa normal na lapad na paa. Pagdating naman sa sizing nito, ito po ay true to size. Pag-usapan naman natin guys ang durability nitong sapatos. Unahin natin sa rubber outsole nito. So naka 18 kilometers run ako dito at naglakad pa ako. Yung total distance sa watch ko ay nasa 22 kilometers. Ito na ang nangyari sa rubber outsole. Dito may konting-konting gasgas. Dito may konting-konting gasgas. Dito sa gitna, wala pa masyadong gasgas. So para sa akin, durable yung rubber outsole na ito. Nga pala guys, kung napansin nyo, merong damage yung foam dito sa outsole. Itong nasa gitna na to. Ayan, ito. Yan, tumama yan sa matulis na bato. So, ingatan ninyo na idaan ito sa mabatong kalsada. Possible na magkaroon ng damage. Pero yung carbon plate niya, intact pa rin. Walang basag. Ito naman guys ang nangyayari dito sa part ng midsole. Walang malalaking bitak, hindi nabakbak ang kulay. Dito sa kabila, walang malalaking bitak at hindi rin nabakbak ang kulay. Tingnan naman natin guys ang dikit ng midsole at itong upper layer kung nawala na. Unahin natin sa may bandang toe box. Nakadikit pa rin. Dito sa gitna, nakadikit pa rin. Dito sa may bandang heel, nakadikit pa rin. Dito sa back, nakadikit pa rin. Dito sa kabila, nakadikit pa rin. Dito sa may bandang gitna, nakadikit pa rin. Dito sa may bandang toe box, nakadikit pa rin. Dito sa harapan, nakadikit pa rin. Pag-usapan naman natin guys ang hindi ko nagustuhan sa sapatos na ito. Unang-una, kailangan nyo pang i-break in ang midsole. Pangalawang hindi ko nagustuhan dito, not ideal for heavy heel striker. Pangatlong hindi ko nagustuhan dito yung upper layer niya. Double layer at ginawa para sa autumn at winter. So kahit na breathable sa akin ito, baka may mga runners na makaramdam ng konting init dito. Pang-apat na hindi ko nagustuhan dito, walang heel pull tab. Pang-limang hindi ko nagustuhan dito yung kanyang sintas. Nung nilagay ko sa pampitong lacing holes, saktong-sakto lang sa pagkatali. Konting-konti lang yung sobra. So kung ko-customize mo yung pagtali dito, baka mabitin ka. At ang pang-anim na hindi ko nagustuhan dito, wala man lang siyang reflectorized design sa colorway na ito. Pero dito guys sa puting colorway, merong reflectorized dito sa back. So nandito guys ang previous version at ito yung latest version. Pagkumpara natin itong dalawa. Quick comparison lang ito. Sa midsole feel, soft ang previous version samantalang ang latest version ay firm. Sa pagiging responsive naman itong dalawa, mas responsive itong latest version kaysa dito sa previous version. Sa pagiging comfortable naman itong dalawa, paras lang itong comfortable para sa akin kasi madali ako maka-adapt sa midsole ng isang sapatos. Pero sa mga beginners, sa tingin ko magiging mas comfortable sa inyo itong previous version kasi mas malambot ang midsole nito kaysa dito sa latest version. Sa pagiging breathable ng upper layer nitong dalawa, mas breathable yung previous version. Sa pagiging stable naman itong dalawa, parehas lang itong stable. Yung insole nitong dalawa guys ay magkaiba. Mas gusto ko yung insole ng latest version kasi merong support sa arch. Samantalang itong previous version, yung insole nito ay flat lang. At sa pagiging magaan itong dalawa, mas magaan itong previous version kaysa dito sa latest version kasi tumitimbang ito ng 198 grams sa size 7. Samantalang ito, tumitimbang ng 223 grams sa size 7. So ikaw, alin ang pipiliin mo sa dalawa? Comment mo naman, gusto ko lang malaman yung opinion mo. So ayan lang po muna masasabi ko sa sapatos na ito. Kung interested po kayo dito sa sapatos, ilalagay ko po sa description ng link kung saan mabibili. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo. Run safe.